nyo ba, may na-discover naman akong lutuin. Ito ang carbonara. Na nga yung pinakamadaling process ng pagluluto sa carbonara. At kung interesado kang malaman, abay tapusin mo yung video na to para all good. Kuha mo? Tara, simulan na natin to. Meron tayong Eden cheese. Yan. At gagamit din tayo dito ng UFC mushroom. UFC, baka naman. Char! At may 2 century tuna din tayo. Tapos gagamit din tayo ng Alaska Evap. At gagamit din tayo ng all-purpose creamer ng Angel at any brand pwede po. At yan, gagamit din tayo ng SM pasta. At syempre kahit na anong brand ay pwede. Basta kung ano yung trip mo, Mars. At ang first step nga pala natin ay nagpainit lang ako ng kawali na may tubig. Tapos maglalagay lang ako ng konting mantika dito. Tapos maglalagay din tayo ng konting asin dyan. Yon, goods na yon. Yan, sa pagkakataon na to ay pwede natin ilagay yung pasta basta kumulo yung tubig. Dahil hindi naman kalaki yung kasirolang ginamit natin. Nutol ko lang siya sa gitna para magkasya yung pasta. Mahaba yung pasta, hindi kasya. At okay na rin yun para mabilis maluto yung pasta natin kasi medyo matagal maluto yan eh. Yan, luto na ang pasta. Set aside na muna natin. Gagawin na natin yung sauce ng carbonara. Yan, naglagay lang ako ng mantika. Pagkatapos nun, ilalagay ko na tong bawang at sibuyas. Dahil golden brown na siya, ilalagay ko na rin tong century tuna. Bali, tinanggal lang natin yung sauce ng century tuna tapos yung laman lang yung ilalagay natin. Gigisayin lang natin ng konti para hindi masyadong malansa. At pagkatapos nga nun ilalagay na natin tong UFC mushroom. Yan, bali tinanggal ko rin pala yung sabaw ng mushroom. Yung laman lang yun nilagay natin. Halu-haluin lang natin to. Tapos lalagay na natin tong all-purpose creamer. Ilagay na rin natin tong Alaska Evap. Pagsabay na natin para mas mabilis. Ganon din yun eh. Bali, optional lang yung nilagay kong Alaska Evap. Pwede naman na all-purpose lang lahat. Tamars kung anong trip mo. Tapos nag-add lang ako ng 1 basong tubig. Maglalagay na rin tayo ng pamintang durog. At isusunod ko na rin yung cheese. Bali, pinutol-putol ko nga pala yung cheese para mas mabilis maduro. Nagtira din pala tayo ng cheese para mamaya pan-toppings. Siyempre, mas gusto ko yung mas maraming cheese para overload cheese, mas masarap. At titimpla na rin natin siya ng asin. Yun, goods na yun. Tansyahin nyo na lang. Yan, hahalu-haluin ko lang to. Tapos hihintayin natin kumulo. After nga nun, pwede na natin ilagay yung pasta. At dahil kumukulo na nga siya, pwede na natin ilagay yung pasta. Yan, ilagay ko na nga yung pasta. Halu-haluin lang natin to. Para lahat ng pasta, malagyan ng sauce. Kasi ang gusto ko talaga sa pasta, yung medyo creamy. Para sa akin, goods naman yung ganyang ka-creamy. At yan, sa tingin ko na nahalo ko naman siya ng maayos. Kaya isasalin na natin siya. At yan, naghanda lang ako ng 2 lagayan. Isasalin na natin siya. At sa pagkakataon nga nito nasalin na natin siya. Grabe, nakakagutom na. Amoy pa lang, mukhang solid na. Excited na talaga akong matikman to. Tapos maglalagay lang ako ng cheese sa ibabaw. Ito yung toppings na malupit niya. Yung maraming cheese, yun ang gusto ko. Para lalong masarap. Kaya itry nyo na rin to mga Mars. Sobrang dali lang netong gawin. Maganda tong lutuin pagka may handaan sa inyo. Maganda rin tong pangnegosyo at pambaon sa mga bata. At yan, finally, ito yung finished product natin. Grabe. Ang daming cheese. Puchik na natin to. Grado ko, solid na naman ang lasa nito. Ratikman na natin yan. Okay, first bite para sa inyong una kong subo. Mainit-init po. All goods na yan. Wow! Sobrang goods. Quality. Winner talaga. Grabe. Approve. Pero dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Aki Kabuat. Peace out. All good. Gang gang. See you sa next vlog. Bye bye. Share.